Papsi! Papsi, bati mo nga to. Yan. Lagay mo nga sa likod mo. Lagay mo. Tingnan ko nga. Malakas ka ba? O yun, lakas ah. Ay, talikod ka nga konti. Yun, nun, lakas. Papalakad-lakad ka. Kunin mo na nga lang muna tong walis. Tsaka yung ano. Yan. Daspan? Yan, tsaka daspan. Yan. Walis ka nga muna. Daming kalat to. Pawalis muna ako saglit yan. Darating si Ate Ming. Yan. Pasay na lang ha. Ah. Balik mo sa akin. Yan. Papsi, ano? May tanong ako sa'yo. Anong English ng soy? Anong Tagalog ng soy sauce? Toyo. Toyo. Anong Tagalog ng cooking oil? Mantika. Mantika. Anong Tagalog ng bridge? Tulay. Tulay. Ay, ano ka, may dumi ka sa mata mo. Punasan mo yung dumi mo sa mata. Ayan. Papi, sa'yo na lang ha. Ayoko niyan. Bulok na. Durog na to eh. Ito rin, sa'yo na lang. Ito bago. Sa'yo na lang din to. Minom kang tubig. Yung dumi mo sa mata. Nagdudumi ng mata mo. Nakikita ko. Ano naman? Ayan. Ayan. Nagmumuta ka ba? Hindi. Ano naman gagawin? Hag mo nga ako, papi. Hag mo ka, dali tayo. Tayo. Ako mo ka. Okay na. Isang umaga nga, may isang basurerong bigla na lang pumasok sa bakuran namin. Dala-dala niya pa ang mga plastik na may lamang mga basura at nagbabaka sakaling may madampot na kahit ano sa bakuran namin. Naawa nga ako sa kanya at inalok ko ng pagkain, pero ibinalik niya rin kaagad sa akin. Sabi niya gusto niya daw pagtrabahuan kung ano man ang ibibigay ko sa kanya, kaya nag-offer siya na magwawalis na lang daw ng bakuran namin, total maraming mga dahong nakakalat. Bumilib din talaga ako sa prinsipyo ng taong ito. Pinagpahinga ko nga muna siya at tinanong ko kung anong madalas niyang kinakain o inuulam. Toyo. Nakakahabag talaga sa puso. Sabi ko, paano pag walang toyo? Mantika. At dahil nga napansin ko na gula-gulanit yung damit niya, tinanong ko kung saan siya nakatira. Tulay. At dito ko na nga napansin na unti-unti nang nagkakaroon ng luha ang kanyang mga mata. Sobrang sakit para sa kanya na ma-share niya yung mga gantong bagay sa total stranger na tulad ko. Hindi man halata, pero bakas ko sa kanyang mga mata ang kasiyahan nang inabutan ko siya ng mga pagkain, inumin na pwede niyang baunin hanggang sa mga susunod niya pang pamumulot ng basura. At dahil nga dito, muli na namang tumulo ang mga luha niya. Nakakahabag talaga ang kalagayan ng taong ito. Bukod sa kakarampot na pagkain, kaunting kapahingahan, ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko sa kanya. Kaya't sa ating kapwa, piliin pa rin nating makatulong sa abot ng ating makakaya.